Nagsimula ang kwento sa isang gusali kung saan may nakabukas pang ilaw ng bintana sa isang building. At nagsasabing sa wakas raw ay naabot na niya ang kinakailangan. Makalipas ang 3:00 ng madaling araw, makikita ang binatang naglalaro pa rin sa kanyang computer. Ayon sa kanya ay hindi raw siya makapaniwala na may kalaban pa rin sa ganitong oras. Nagsalita siya at kanyang sinabi sa kaharap niyang computer na mga basura. Kayo bang dalawa ang nagpapahirap ng buhay niya? At siya si Yuhan, level 98 sa laro, ang kanyang karakter at siya ang bida ng kwentong ito, si Yezuan, isang hardcore na gamer. Nasambit niya malapit na, konti na lang, kapag natalo niya raw ang mga ito. Siya ang magiging unang player na aabot sa max level. Kunin niya lang ang mga item sa bag nila, ang premyong $1,000,000 ay sa kanya na. Nang mapatay niya ang boss, nagdiwang siya sa wakas. Nakuha rin ang premyo. Dahil sa labis na tuwa, pinindot niya agad ang button na may nakasulat na "DevR". Biglang kumislap ang screen at nagliwanag ng malakas. Napamura siya, ano to? Anong nangyayari? Sa labas, may bumabang liwanag mula sa langit patungo kay Yezuan. Samantala, sa ilalim ng buwan at ulan, makikita ang mansyon ng pamilya Ye. Biglang nagpakita si Yezuan na may kasamang kakaibang espiritu. Napaigtad siya sa pagtataka at napapatanong na kung patay na ba siya o buhay pa. Sa kanyang mga pagtataka, bigla naman siyang bumubulosok pababa ng napakabilis. Nang tumingala, nakita niyang ang kanyang paa ay dumaan sa lupa ng walang sakit. Nagulantang siya, walang sakit. Ano tong kalokohan to? Ngunit nang makita niya ang mga nakapaligid na tao, agad niyang naunawa ang mga asasin ang mga ito. May biglang nagsalita at sinabi na ang lakas ng loob mong tumungtong sa teritoryo ng pamilya Ye. Sa gabi ka pa talaga pumili. Nagtatakang napaisip si Yezuan, huy. Ano to? Anong klaseng panaginip ba raw ito? Muling nagsalita ang lalaking kamukha ng ating bida at kanyang sinabi, kawawa kayo. Pero kasalanan ninyong nagpakita kayo sa harap niya. Sumagot ang isang assassin, nakakainis ang tono mo. Pero buti na lang nahuli ka naming palabas sa kablihan mo. Tumawa ang kamukha ng ating bida, at iginiit niyang sinabi ulit na kayo ang nahuli. Sila ang nagpakawala ng pain para hulihin kayo. Naghubad ng maskara ang assassin at ngumiti at kanyang sinabi na akala mo talaga, Yezuan. Madali ka lang palang lokohin. Napaisip ang ating bida at napapatanong sa kanyang sarili na marinig ang sinabi ni Chen Song, Yezuan. Dahil sa pangalan niya rin do iyon. Sino ang taong iyan? Tumugon ang kamukha ng ating bida at kanyang sinabi na si Chen Song pala to, ang lalaking dati niyang tinalo. Gusto mo pa ng sampal ng kamao niya? Nagalit si Chen Song kay Yezuan. At kanyang rin sinabi na talo lang siya noon dahil nagkamali siya. Ngayon, kasama niya na ang kanyang brother Chen Feng. Ngayon wala ka ng laban. Sumabog ang galit ni Chen Feng dahil sa ang tigas daw nito ng pagmumukha. At sabay nagpapakilala na siya raw si Chen Feng, ang magtuturo sa iyo ng leksyong na hindi mo malilimutan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakakabulaho na aura at mabilis na sumugod sa kamukha ng ating bida. Sumugod ng napakabilis si Chen Feng, na dala-dala ang kanyang pinagmamalaking atake na kung tawagin niyang 4th grade martial arts, Thundering Fists. Subalit di naman ito nagpapahuli ang kamukha ng ating bida, at kanya rin ito sinabayan gamit din ang kanyang pinagmamalaking atake na ang 4th grade martial arts, Penetrating Fists. Nagulat ang ating bida at ang kanyang naisip na ito ba raw ang tinatawag na martial arts. At may cultivation din. Ang galing. Kung nakapag-transmigrate siya ng may pisikal na katawan, baka nakapag-cultivate din siya. Rito, nabahala si Chen Song dahil pati ang kanyang brother na si Chen Feng ay nagawang tapatan pa rin ng kamukha ng ating bida. Dahil sa hindi raw siya makapaniwalang kaya niyang makipagtagisan ng pantay sa kanyang brother kahit na si Chen Feng ay isang buong stage na mas mataas sa kanya. Naisip din niya habang naglalaban ang dalawa, hindi daw pwede ito. Dapat siyang mamatay rito mismo. Hindi nila pwedeng hayaan siyang maabot ang kanyang buong potensyal. Dahil kung hindi, wala nang lugar para sa kanya o sa kanya pamilyang Chen sa Lianyun City. Habang naglalabas ng patalim ay naisip din niya na huwag raw siyang sisihin ito. Kasalanan mo ito, dahil sa pagkakaroon mo ng napakalaking talino. Hindi siya makakapamuhay ng walang pag-aalala hanggat ikaw ay humihinga pa.
At makikita ang pag-alis nito habang naiiwan ang ating bida ng mag-isa sa kinalalagyan niya. Habang patuloy pa rin ang dalawa sa pagpapalitan ng kanilang mga atake. Dahil sa planong palihim na atake ni Chen Song, hindi na maiwasan ng ating bida na sumigaw kahit hindi siya nito nakikita, at kanyang sinabing na lumangon raw ito sa kanyang likuran. Dahil dito ay buong sinalungan ng kamukha ng ating bida ang isang palihim na atake ni Chen Song, nakasabay naman ang pagtagas ng dugo nitong kamukha ng ating bida. Naikinatuwa naman ito ni Chen Song dahil sa wakas raw ay napatay niya na ang mayabang na ito, na ikinabulagta ng katawan nito. Kaya naman ay sinabihan na nga itong si Chen Song ni Chen Feng na kailangan na raw agad nilang umalis. At sa pag-alis ng dalawa ay ang naiiwan na lang naman dito ay ang ating bida. Habang dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang kamukha ay nasabi niya sa sarili akala niya magiging katulad niya ito pagkatapos nitong mamatay. Siya'y lang ba ang natatangi? Ang lahat ba ng ito ay para lang mapalabas siya sa harap ng lalaking ito? Sinabi niya rin, "Hay, ano ba ang masasabi niya? Hinahanap nila ang buhay mo, pero sinubukan mo pa silang harapin ng diretsyo. Kung ikaw ay avatar niya sa laro, paiikot-ikutin ko sana ang dalawang iyon." Na habang unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay sa katawan ay sinabi niya ulit na kawawa ka talaga. Nakabukang mata ka pa rin kahit patay ka na. Dahil pareho tayong guwapo, gagawan kita ng pabor at tutulungan kitang ipikit ang iyong mga mata. Subalit sa hindi inaasahan ng ating bida ay unti-unting naman nawawala ang kanyang espiritu, at kasabay nga nito ang pagtuluyan na pagpasok sa katawan ng kanyang kamukha. Kaya naman ay napapamura na lang siya at nagtatanong bakit raw nangyayari sa kanya ang mga ito. Samantala matapos ang ilang kaganapan ay siya ka naman ang pagsikat dito ng araw. At makikita rin ang isang babae na walang pag-aatubiling ginigising ang isang lalaki at tinatawag niya itong yung master. Pagkatapos, hinawakan niya ang ulo ng babae at sinabihan ito na huwag nang mag-alala dahil ayos na siya ngayon. Naisip niya na si Liu raw ay ang personal na katulong nitong pinasukan niyang katawan. Kaya naman ay nagtataka na lang siya na kung bakit niya alam iyon. Pagkatapos, inutusan niya ang batang babae na kumuha ng salamin para sa kanya. At makikita na lang din na ito pala ang ating bida. Napaisip ang ating bida dahil sa kung naisilang ba raw muli siya bilang ang kahabag-habag na lalaking namatay. Dahil sa sinabi nga ito ni Chen Song kanina. Sinabi rin niyang ang orihinal na may-ari ng katawang ito ang nangungunang henyo ng Lianyun City. Napangiti ang ating bida nang malaman niyang isang henyo ang katawan na kanyang napasukan. At kanyang naisip napakakawawang nilalang, magpahinga ka sa kapayapaan. Bubuhayin niya ng mas maayos ang buhay para sa iyo. Dahil sa ipaghihiganti niya ito at magiging pinakamalakas sa mundo para sa iyo. Subalit, bigla siyang nanginig at napadora sa sakit na parang gumuhit ng lamig sa kanyang mga buto. Agad-agad naman dito lumapit si Liu at nagtanong ng may pag-aalala, sa ating bida na kung maayos lang ba raw ito. Nag-abot si Liu ng isang tasang tsaa at kanya rin sinabi sa ating bida, na sinabi po ng master na. Ang iyong dantian ay lubusan ng nasira, at ang iyong pagkukultivate ay tuluyan ng nawala. Nang lumo ang ating bida at kanyang sinabi na kung paano ito nangyari. Ang pangarap niyang maging pinakamakapangyarihan ay nabasag bago man lang magsimula. Nagpaalala si Liu sa kanyang young master, at sinabi na hindi pa lubusang gumagaling ang inyong mga sugat. Mabuting huwag po kayong masyadong mag-alala o magulo ang inyong damdamin. Dagdag niya subalit may paraan pa po upang maayos ang wasak ninyong dantian. Ayon po kay Queer sa harapan, may 100 taong gulang na black blood ginseng sa treasury. Marahil, magagamit natin iyon upang maibalik ang inyong lakas. Masayang napapaisip si Yesuan at kanyang iniwika sa kanyang kaisipan na 100 taong gulang na black blood ginseng. Dahil dito ay masaya nga niyang sinabihan si Liu na napakaganda nito. Kaya naman ay dalhin raw siya agad sa treasury ngayon din. Pagkalabas nila, ang lahat ng tao sa paligid ay nakatitig sa kanila. Nagsalita ang babae at kanyang itinanong sa kanyang kasama na kung anong nangyari sa eldest young master. Dahil ang putla-putla niya at mukhang may sakit. Tumugon ang kanyang kasamahan at kanyang ipinaliwanag at sinabi, "Di mo ba alam? Inatake siya ilang araw ang nakalipas kaya nasira ang kanyang dantian at nawala ang lahat ng kanyang lakas." Hayag niya ulit, "Ha? Parang inutil na siya ngayon."
Sinabihan siya ng kanyang kasamahan ulit, "Hoy, bakit mo nasabi yan? Mabait naman si eldest young master sa atin. Dapat nga tayong umasa sa paggaling niya." Kaya ay nasabi na lang niya ulit na, "Oo, pasensya na, mali ang salita ko." Nasabi din ng iba na naaawa daw talaga siya. Dahil sa matuwid si eldest young master hindi tulad ng iba, hindi siya nanlalamang. Noong unang linggo pa lang, tinuruan pa niya ang kapatid niya sa pagsasanay. "Hay, parang walang ginhawa ang mabubuti." Nagsalita si Liu Er at kanyang sinabi sa kanyang young master, dahil sa narating na raw nila ang hidden treasury. Nang makarating sila, ay agad naman silang sinalubong ng mga taga-bantay at pinigilan sila at sinabi na bawal pumasok ang hindi autorisado. Sumagot si Liu Er, "Third steward, imulat mo ang mata mo. Si young master Yezuan ito, na kung hindi ba daw niya kilala ito?" "Ah, si eldest young master Yezuan pala. Pasensya na at hindi niya agad nakilala. Ano po ang pakay ninyo rito?" Na agad rin naman ito sinagot ng ating bida dahil sa, nandito daw siya para kunin ang 100-year-old black blood ginseng. "Ah, para pala kumuha ng kayamanan. Pakitaan niyo po ako ng nakasulat na utos ng patriarch." Nagalit si Liu Er noon, hindi kailangan ni young master ng utos ng patriarch para kumuha ng pampalakas dito. Bakit biglang? Nagalit ang mataba at kanyang iginiit na sinabi, "Alam mo namang noon yun." Ngayon, ang eldest young master ay isang lumpo na, dahil sa anong karapatan niyang kumuha ng mga bagay rito. Galit na sumagot si Liu Er, dahil sa masyado raw itong mapagmataas. Dahil noon ay mabuti raw ang mga ito itinitreto ng kanyang young master. Mariin naman silang sinagot ng matabang taga-bantay na kangising mapanuya dahil nga mabuti siya sa kanya noon, kaya patuloy niya siyang tinatawag na yung master. Kung iba to, pinaalis niya na sana siya ng mga gwardya. Nagpatuloy na sinabi ng mataba, at kanyang iginiit na ang mga natitirang pampalakas sa treasury ay para sa pamilya lamang. Sayang lang naman raw na kung mapunta sa isang lumpo. Unawain mo na lamang, young master. Idinugtong pa niya, "Payo ko sa inyo huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Maaaring ipadala na kayo ng patriarch sa mga kalapit bayan para pamahalaan ang negosyo. Maghanda na kayo." Naisip ni Yezuan, sa isang gabi lang, mula sa pinakamakapangyarihang young master ng Ye Residence, naging isa na lamang siyang palaboy na kayang-kayang apihin. Napakatotoo ng mundong ito, kaya sinabi niya na lang kay Liu Er, na huwag nang monang pilitin. Walang saysay ang makipagtalo, umuwi na tayo. Nagmakaawa si Liu Er at kanyang sinabi na, "Young master, huwag raw nilang paniwalaan ang third steward. Puntahan na lang nila ang patriarch." Nagsalita na naman ang matabang taga-bantay na katawa na sinabi, "Nako, nagpapanggap pa rin siyang henyo ng Lianian City." Habang pauwi bigla naman sumulpot dito si Queer, at sinabi sa ating bida na young master, "Hinahanap po kayo ng patriarch sa bulwagan." Nagudyok si Liu Er, "Sakto. Linawin natin ang lahat." At kasabay na nga dito itong itinanog ni Yezuan, "Queer, na kung alam mo ba ang dahilan?" Nanginginig na sagot ni Queer at kanyang sinabi, Parang may dumating po mula sa Lin family para basagin ang kasunduan." Napatigil si Liu Er, at napapasabi na babasagin ang kasunduan. Naisip din ni Yezuan na may pagtataka at napapatanong sa kanyang sarili na pagbabawi ng kasunduan. Kaya naman ay nasabi niya na lang na nauunawaan niya, sige pupunta na siya. Ngunit sa kanyang kaisipan na ito na raw ang pagkakataon niyang bumangon. Nagsalita si Liu Er, at kanyang iginiit na sinabi dahil sa noong nakaraan raw ay sila mismo ang nagsulong ng kasal ninyo ni Lin Zui. Subalit ngayong naghirap ka, agad-agad nilang hihinto ang kasal. Nakakasuklam talaga. Napaisip na naman si Yezuan na may mapanuri, dahil sa ganoon ba raw talaga sila kapag walang silbi na siya. Habilin pa ni Courier sa papaalis na sila Yezuan na mag-ingat raw ang mga ito. Sa isang bulwagan, makikita natin ang mga nakatatanda na nagpupulong. Pagdating ni Yezuan, kaagad niyang sinabi sa patriarka na narito na siya. Agad nagsalita ang patriarch at sinabi sa ating bida na tinawag ka rito ngayon dahil ang Lin family ay nais na ang pagsasama ninyo ni Binibining Lin Zui. Ngunit hindi na nga pinatapos siya ng ating bida dahil sa sinagot niya na ito sapagkat, alam niya na gusto ng Lin family na mapawalang bisa ang kasunduan. Pagkatapos ng lahat, siya naging
Isang baldado at nawasak ang dantian. Mariing pumapel ang nakauupong binata at sinabi sa ating bida na nagkakamali ka, dahil noon ay siya ang tumulong upang makipagkasundo sa iyong kasal ni Zue, at walang dahilan para bawiin ito. Sumingit ang matanda at kanyang rin sinabi, subalit, isang magino mula sa kanyang Tianyuan sect ang humanga sa kanya at nais siyang gawing alagad. Pinawalang bisa niya ang kasunduan para sa iyo. Sinagot siya ng ating bida na, para sa kanya. Hindi raw siya makapaniwala na ang Lin family naghahanap pa sila ng malaking dahilan para apihin ang isang baldado. Napayuko ang matanda at sinagot ang ating bida at sinabi, ha, talagang walang utang na loob na talaga ang mga kabataan ngayon. Mariin din niyang sinabi na ngayong raw ay sumapi na si Lin Zue sa kanilang sect at naging pinagmamalaki, siya'y magiging tagahatak ng paghanga sa kanyang kapantay. Kung malalaman ng mga iyon na siya'y may kasintahan, baka maghasik ng lagim sa iyong pamilya. Nasinagot naman din siya agad ng ating bida at sinabi sa palagay mo ba, ang mga batas ng Xuanyang Empire ay palamuti lamang. Kay lakas ng loob nilang maging ganap na walang batas. Dahil sa sagot na iyon ng ating bida, ay labis naman ang paghumajijek ng pagtawa ng matanda. At sinabi niya sa ating bida na binata, masyado kang mangmang. Ni hindi mo kailangang banggitin ang mga pinagpipitagan sa Tianyuan clan kahit ang isang maliit na Dharma protector na tulad ko ay walang pangamba sa Xuanyang Empire. Habang naglalabas ng kanyang nakapangangilabot na aura, ay mariin niya rin sinabi na upang giveaway ng Xuanyang Empire, na para sa iyo'y napakapangyarihan kikilos lang raw ang kanyang daliri. Ngunit ayaw niyang mambastos ng mahina kung hindi siya mag-aaksaya ng salita sa iyo. Kasabay nga nito ang pagsiglab ng napakadilim ng kanyang aura, at mariin niya rin sinabi, gayunpaman, ayaw niya raw mang-api ng mahihina, dahil kung hindi siya mag-aaksaya ng mga salita dito. At kanyang rin naisip na dahil kitang-kita daw sa kanilang lamig na pawis, hindi nagyayabang ang binatang na si Yezuan. Pagkatapos ay kanyang ang itinanong sa ating bida na kung ano raw ang pasya nito. Nagsalita ang kasama ng matanda at mariin niyang sinabi sa ating bida na huwag raw itong mag-alala, basta't pumayag lang ito na basagin ang kasunduan, ibabalik raw ng angkan Lin ang mga naunang binigay sa kasal. Napapaisip si Yezuan at diin niya nga, tama. Nariyan pa ang mga kasunduang na ibigay. Mukhang ang Dot ay iniwan ng kanyang ama sa kahabag-habag na ito. Nagkakahalaga pa raw ito ng milyon. Kung madodoble niya o, triplihin baka makabili siya ng elixir para maibalik ang kanyang nasira na dantian. Matapos mag-isip ng ating bida ay nagwika nga siya na dito na maaari niyang kanselahin ang kasunduan. Ngunit, nais niyang ibalik ni Tiulin ang triple ng halaga ng Dot bilang kabayaran. Napabulalas ang patriarch sa pagkabigla napasigaw at kanyang sinabi sa ating bida, hindi mo magagawa yan. Ngunit nakangiti naman siyang sinagot ni Yezuan na huwag raw mag-alala ito may sarili siyang opinyon rito. Mariin niya rin sinabi na Tio Lin, ang kasunduang ito ay inilahok ng angka ng Lin, at ngayoy kayo ang umaayaw. Kung papayag siya ng ganun-ganun lang, hindi ba't siya magiging katatawanan ng Lianian City? At nasabi niya din bukod pa, ang angka ng Lin at Tianyuan sect ay mga makatarungang sekta. Masama sa lahat kung kumalat ang balitang ito. Nalabis naman dito ikinainis ng batang kasama ng matanda. Masaya rin niyang sinabi na kapag kumalat raw ang balita sa panggigipit na ito, tiyak na pupulahin ng mga cultivator ang angkan ng Lin, kaya masisira ang pangalan ng kanilang magkabilang pamilya. At kanya rin idiniin na sinabi na ibalik raw ni Tio Lin ang triple ng Dot, at siya, si Yezuan, ang kusang magsasabi sa Lianian City na dahil sa wasak niyang cultivation at ayaw niya maging hadlang, dahil siya na mismo ang kumansela. Hindi ba't panalo ang lahat? Na muling naman nga itong ikinainis ng kasamahan ng matanda. Kaya naman ay napapatawa na lang nga dito ang matanda sa mga sinasabi ng ating bida. Dahil sa nakakatuwa raw ang batang ito. At kanyang sinabi dahil kaya raw ng ating bida na mang-blackmail ng may talino, sige papayag siya. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng kasamahan ng matanda at kanyang sinabi na, Senior Yu, ang 3 milyon ay napakalaking halaga. Hindi ito madaling ilabas ng angkan ng Lin. Subalit mariin lang naman siyang sinabihan ng matanda na wala raw dapat itong alalahanin. Narito, ang 2 Pildores na elixir, tig 1.5 milyon ang halaga. At kasabay niya nga inabot ang mga ito sa ating bida.
Kaya naman ay napaisip ang ating bida dahil sa ang dali lang raw pala. At mariin niya rin naisip na sana naging 5 beses na lang hiniling niya. Pagkatapos makuha ang isang pil ay lumangan naman siya kay Liu at sinabi na ikaw ang tagapag-ingat ng kasunduan, di ba? Na sinagot naman siya ni Liu na opo, young master. Sa hawak na kasunduan ni Liu ay makikita din naman ang kanyang lungkot. Ngunit wala naman siyang magawa kundi sundin ang utos ng ating bida, pagkatapos nga nito ay kanya na itong sinunog. Matapos ay naglakad na ang matanda at sinabi sa kanila na, sige, tapos na ang usapan. Aalis na sila. Habang papalabas ay nagsaad naman dito si Yezuan, sa matanda na sandali lang raw. At kanyang itinanong sa matanda na, gusto niya sanang malaman ang pangalan nito. Ngunit napatawa lang naman ang matanda at sinabi na ano. Gusto mo bang maghayganti? Kaya ay napaisip na lang dito saglit ang ating bida. Dahil ang dali raw niyang pakisamahan at mapagbigay, di niya raw basta-basta pakakawalan ang mga ganitong tao. Nagsalita na ang ating bida, dahil hindi niya raw magagawa iyon. Nais niya lang pong may tala ang pangalan nito. Kung sakaling magkita ulit tayo sa hinaharap, nais niya matuto mula sa matanda. Natutuwang napatawa ang matanda at kanyang sinabi din sa ating bida na matapang ka talaga, binata. Tandaan mo ito, dahil siya si Eugene, ang protector ng Dharma ng Tianyuan sect. At mariin niya rin sinabi, matalino ka at maganda ang ugali. Sayang lang at nasira ang dantian mo, kung hindi, isa sa alang-alang sana kitang kuning disciples. Na kinapagtataka naman dito ng ating bida at napapatanong sa kanyang sarili na, protector ng Tianyuan sect. Habang makikita din naman natin ang pil na hawak ng ating bida, na nagliliwanag na tila ba ay ina-observe niya ito. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nagulat at nawala sa kanyang kamalayan, habang may makikita din na isang widow ng isang system. At nagsasabing na detect raw ng system ang spirit pil ng kanyang hawak, kaya ay tinatanong siya nito na kung nais ba niyang i-devour ito.